nga July 5 ay National Allergy Day. July 5. Oo. Next coming July 5, National Allergy Day. In-invite natin ang presidente ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology para i-discuss natin yung pinaka-latest na innovation kung paano mai-improve ang allergy control. Yan! Yan ang bago ngayon. At kasama nga natin ngayong umaga, Dr. Maria Carmela Agustin Casala. Good morning! Hi, Lynn. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Ang dami niyo. Diego, dito ka dapat ikaw yung si allergy. Oo. At saka si Doc Johnny. So, Oo. Kasi, Kasi Diego yung, Oo, yung kapitbahay ng kaibigan ko. oo, kasi nga first time mo na ganitong setup, no, Doc? Oo. Pero lagi I siyang... guessed it before. Before. I So, remember. welcome back. Welcome back. Nandun kayo nun. Parang dumami yata kayo noon. Para mas masaya, Doc. Pag-uusapan natin yung allergy, no? Yeah. Dahil meron nga tayong Sino latest ba may allergy innovation sa on inyo? improved Si allergies. Diego. Si Diego. at saka si Doc. Ikaw din, Rins? Meron ka rin? Ano nga bang allergy, Doc? Well, actually, protective mechanism ng katawan natin, no? Yung immune system. Kaya lang kung minsan, nag-overdrive yung immune system natin, medyo na-recognize niya yung mga ibang substances as harmful, kaya parang trying to reject siya. So, doon lumilitaw yung pagka-allergies natin. So maganda pala yun, yung pagka nakakaramdam ka ng allergy. Well, Maganda rin dahil in a way... the real intention, I suppose, of the immune system is good. No? Is to protect you and to defend you from other, foreign substances. Kaya lang, minsan nagkakaabirya na nababasa ng katawan ng isang tao na parang harmful tong isang substance na to sa akin. Kaya parang i-reject. Kaya yun doon lumilitaw, doon nagkakaroon ng reaction, doon nagkakaroon ng inflammation, doon nagkakaroon ng mga pamumula at yung pagbabahing, ganon. Pero Doc, is there a difference, no? Because like, for example, there's different types of allergies. There's Yes. allergies to food and allergies to medication. Is there, yung allergies to medication, is this more deadly than allergies to food or pollen or whatever, or... The basic mechanism of allergies really is inflammation. Kahit ano pang allergy yan, kahit saan pang system, is really inflammation, no? So, kailangan talagang bigyan ng anti-inflammatory, antihistamine to bring down the symptoms. Pero, ang ultimate medical emergency sa allergy ay yung tinatawag na anaphylaxis. Kahit saan, yung severe allergy, yung anaphylaxis na tinatawag, pwedeng mangyari kesa pagkain, kesa gamot, kesa sa ibang hika na talagang sobrang tindi, no? Follow up yun dun sa question ni Will. Kasi parang may leveling yata ang allergies. Kasi merong okay lang, hindi masyadong life-changing sa kanya. Meron naman talagang halos hindi na makagalaw because of allergy. Oo. What Dami ng Oo, sa dami allergens ng niya. allergens niya. So, most often than not, no, yung mga nakikita yung allergy siguro, pag inisip ng tao, ano ba yung allergy? Yung sa balat. Pero in fact, yung mga nagkakaroon ng rash, no, nagkakaroon ng mga tagulamay, ang tawag nila sa sa Tagalog. Yung nagkakaroon ng wheals, namumula, namamaga, makate, na hindi na nila maintindihan ang gagawin nila, no? Usually, yun ang nakikita ng tao. Pero meron ibang klaseng allergy din, no? Even some forms of asthma, pwedeng allergy yan, no? Hindi lahat ng hika, hindi naman dahil sa hika, sa allergy per se, no? Pero meron. Lalo na kung bata mo nakuha sa pagkabata pa nakuha yung allergy. Tapos meron din yung mga tinatawag na allergy sa ilong. Allergic rhinitis, no? Bahing ng bahing, may teary eye, tapos parang nangangati lahat, ilong, ganyan. So yung mga batang yan, yun yung hatching-hatching sa umaga. Para kami alarm clock. Parang namin ganyan. Naririnig, di ba? Alam ng mom ko kung gising na kami lahat. Tapos maya-maya, you have that? pagpasok pala ng pasyente, alam mo na ako ng problema kasi gumagano. Yan ako. Or may panyo. Tell me about Diba? it. Every morning I Merong hear that. line dito. Yeah. Because we keep doing Diego. this, nagkakaroon ng line dito. Tsaka sabi nila nagkakaroon daw ng pagmamanas dito sa ilalim ng mata. Yes. Diba? Pagka meron. Pero ngayon, Doc, Lagi si Diego kawawa. Oo. Kasi Doc, gusto lang namin malaman sa dami-dami ng iba't ibang klase ng allergy. Ano na po ang latest innovation na nagagawa po sa medicine field po para ma-improve yung allergy control? Tama yung tanong mo, no? Kasi bukas magkakaroon ng launching ng bagong gamot no, in the market. Alam naman natin na, pag merong ka-allergies, ang hinahawakan natin ay antihistamine. Okay? Bakit antihistamine? Kasi pag nagkaroon ka ng allergy,
ang nagiging reaction ay nare-release yung histamine sa katawan. It's already in the preformed granules, no? So pag nagkaroon ng inflammation, nagkakaroon ng reaction na magbubukas yung mga mast cells na yon, tapos magre-release nung histamine. Ano ba yung histamine? This is the chemical substance in the body that will actually release yung mga na mamumula, nangangate. Yun ang talagang may rason bakit mamumula, nangangate. Pag dun sa ilong, nag-hatching, gano'n. No? All that is caused by a histamine. So natural, ang gamot mo dapat pang-kontra ng histamine. So yun yung antihistamine. Now the oldest antihistamines have been in the market since 1930s, 1940s. So alam niyo yung mga yan, mga diphenhydramine, hydroxyzine, no? So yan yung mga byword when it comes Household to names, antihistamine. So pag parang yun ang automatic iniisip. Tsaka over-the-counter yan, Yes. Doc. But the problem is, tsaka diphenhydramine, yun na lang ang natitirang injection. Injection. Oo. So pag pumunta kayo sa ER, kunyari, tapos talagang malubha, magdedesisyon yung doktor na kailangan kayong turuan ng Okay, kung simpleng allergy lang talaga, yung malalaki. So anyway, pero ang problema with those medications, masyado nakakaantok. Yes. No? Kasi yung lumang mga gamot, yung tinatawag na first generation antihistamine, talagang sedating kasi dumadaan sa blood-brain barrier. So wala ka talagang choice kundi bangag ang dating. So but then, ang hirap naman nun, diba? I mean, for adults, kailangan magtrabaho. Ang mga bata, kailangan mag-aral, no? So, kailangan mag-come up with something na non-sedating. Now, the second generation, or the new generation antihistamines, marami rin naman yan sa market. Sinasabi nila na medyo non-sedating sila, pero ang complaint ng mga tao, nakakaantok pa rin. Doon sa iba, ha? Doon sa iba. Or kung hindi naaantok, parang Parang floating. nakalutang. Oo, Parang parang floating. nakalutang. Oo. Ito hindi, So, itong bagong ito ang gawa. minamarket ng yung Bilastin na ito ang non-sedating antihistamine. Wow. So, Local po ba to, Doc? Pardon? Local? well, it's being locally distributed, but it's been used already in Europe. Is it available over the counter or kailangan reseta? Kailangan na reseta. Reseta. syempre. Mahal, ma'am? Oral. Mahal? Yun ang huwag mong tanungin sa akin. Kasi yun ang Umattend na lang malalaman sila. natin with the launch. Malalaman nyo na Because bukas. of the launch Kasi na. official launching. Oo, umattend sila sa Oo, launch. sa Diamond Hotel. Kahit naman medyo Ayun, mahal, mga may basta- allergies, guys. May media briefing tomorrow na morning, 11 o'clock. Doc, You'll be able to meet Professor Ralph Modges. I don't know if I said it right. Lahat ba ng allergens pwedeng matulungan itong bagong gamot na to, Doc? Depende naman kung ano yung mga okay, remember, ang allergen can be anything. Yeah. Anything in the world, no? Dust. What can be an allergen for him may not necessarily be an allergen That's for you. true. No? So, hindi po pwede. Kasi sabi nung kapitbahay ko na huwag kumain ng manok. So, sometimes, I get kids like that na talaga, wala nang kinakain halos. No? Kasi daw, nagkakaroon daw siya ng rash. So, sinabi nung na huwag kumain ng orange, chicken, chocolate, It's fish. different eh. Halos Face wala to na. face yun. Yes. At saka, di ba, Doc, a lot of allergies, lalo na if you're young, you can outgrow them naman, di ba, somehow? Not all, but yes, some. Yes. And there's no telling which one. Mm-hmm. There's also double-bladed. Like, there are some allergies that develop late. Yes. Like, Also. my allergy for shrimp. Late yun. Nung maliit ako, kaya ko yan eh. Tapos biglang, So, nag-develop siya. yeah, when I was 11 years. Sabi nga When I nila was mo. 70. Doc, once again, let's promote. Bukas po ang media briefing will be there. That's of the media course. briefing on April 8 tomorrow, 8 tomorrow. 11 to 1. Ayan. And of Ayun pala, course, Jade Onyx Room, Diamond Hotel. tsaka yung event na magaganap on National Allergy Day, meron That's ka na the ba more doon? important one. July because 5, 2015. That one is by the Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology, no, yung PSI, na National Allergy Day. That's every year, actually every July 8. Pero since July 8 this year is a weekday, we moved the celebration of National Allergy Day to July 5. No? And that's gonna be at the Trinoma Activity Center. Malapit lang dito. Malapit yun. lang. Pwede natin So if puntahan. anyone in the public wants to know more about allergies, no,
we have booths there for companies that deal with allergy products. That's That may wonderful. help them. And you have a website, Doc, na pwede nilang puntahan Yep. for list of doctors na pwede nilang Correct. lapitan, no? Oo. Just log into psaai.org. At saan kanila pwede mabisita, Doc, if in case gusto nilang magpa-check up sa'yo? I'm at Medical City. Yun, the medical city. Pinakamahirap pala allergy sa tao. Yes. Oh, yun. Lalo na sa asawa mo, pag may allergy ka sa asawa mo. Huwag ka naman Oh, magandang excuse yun. Allergic sa asawa. Pwede bang gamitin yun as reason for annulment? Pwede! May allergy ka. Allergic sa asawa. Wala tayo. Ay, meron. Meron, oh. Meron. Promise. Pero wala sa batas. It's I don't know if it's in the pero like yung pag nagpa-work up ka sa reproductive, Ayaw. allergic ka din sa sperm. Oo. Pinapatay ng body mo yung